Baby. Tito Jaifeng, ang galing-galing mo talaga. Kapag nakapasa ako sa pagsusulit, magiging kasing galing mo rin ba ako na Mobile Init member? Z, bakit ka nandito? Sino siya? Siya. Ako po ang anak ng dating kapitan ni Tito Jaifeng. Pagkatapos po ng pagkamatay ng tatay ko, si Tito Jaifeng po ang nag-alaga sa akin. Ngayong taon lang po ako nakapasok sa Mobile Init, isang trainee po ako. Tita, kayo po ba say? Baby, siya ang girlfriend ko, si Song Z. Pero iba siya sa'yo. Siya ay isang civilian staff. Baby? Sa aming probinsya, ang mga batang babae sa bahay ay tinatawag na babi. At si Wanwan ay pinalaki ko mula pagkabata. Kaya nasanay na akong tawagin siyang ganoon. Talaga? Bakit dati? Hindi ko pa naririnig na tinawag mo ang pamangkin mong baby. Yung, Hindi ko alam kung bakit pang may iba sa relasyon ni Naxiang Wan at Jiang Jaifeng na magtito at pamangkin. Ay parang hindi normal. nga, babi malapit na ang assessment mo. Di ba? Nga pala. Alis na muna ako. Sage, bilisan mo. Tito Jaifeng, pagkatapos ng assessment ko hahanapin kita sa Mobile Init. Z para sa akin, bata lang si Bobby. Huwag mo isipin ng malala. Z sa puso ko, ikaw pa rin ang pinakamagaling. Wala nang makakapantay sa'yo. Sasagot muna akong tawag. Z, ang C ng Lu Group si Lu Jingsing, nagpapakasal na naman. Isipin mo na lang, mas magaling pa siya kaysa kay Jiang Jifeng, di ba? Malapit na kaming magpakasal ni Jaifeng. Huwag ka na makialam. Ang galing naman, Feng. Si Xiangwan nga pumasok sa mobile unit para sa'yo. Bakit hindi mo pa sinasabi kay si Songzi, makikipaghiwalay ka ba? Ang tanga mo naman. Si Feng, matalino yan. Pero Feng, mas gusto mo yata si Xiangwan, di ba? Nakita ko kanina, habang nakatayo ka sa stage, habang sinasabi mong mahal kita, ang mga mata mo halos nakadikit na kay Xiangwan. Sobrang lakit ng tingin. Sa huli, gusto kong pasalamatan ang isang tao na napakahalaga sa akin. Gusto kong sabihin sa kanya, mahal kita. Kaya pala, ang taong pinag-aalayan niyang matamis na pag-ibig sa stage ay hindi ako. Kundi ang white mo online na tinatawag siyang tito. Feng, kailan mo naman hihiwalayan si Songzi at makakasama si Xiangwan? Ang tanga mo naman. Si Feng, matalino yan. Isipin mo, si Songzi sa bahay, marunong magluto, marunong mag-ayos ng sasakyan. Walang problema, madali lang. Bakit pa niya hihiwalayan? Z, may misyon ako ngayon. Ngayon ko lang nalaman na pumanaw na ang lola mo. Patawad, nahuli ako. Ayos lang. Naniniwala akong malalampasan mo yan. Tito Jiang Jaifeng, hindi ba maganda tong damit ko? Parang pinapataba ako. Hintayin mo. Bibili tayo agad ng bago. Bibili tayo agad ng bago. Song Z, may award ceremony pa ako mamayang hapon. Kaya mo ba mag-isa? Jiang Jaifeng, pwede ka bang manatili? Song Z, gusto kong maging pinakamahusay na miyembro ng mobile unit para mabigyan kita ng pinakamasaya at buong pamilya. Umalis ka na. Ako ang sarili ko. At saka, tinatawag akong tito ni Xiangwan. Matagal na akong nakatatanda sa kanya.
hindi ko siya kayang saktan. Si Song Zi, magaling naman talaga. Kaya niyang magtrabaho at alagaan ang bahay. Si Xiang Wan, masyado pang bata. Isa lang siyang maliit na babae. Kailangan niya palagi ang proteksyon ko. Samantalang si Song Zi, matatag at independent. Hindi niya kailangan ang proteksyon at pag-alaga ko. 5 taon na kami, pero hindi ko naramdaman ang pag-ibig. Sa tuwing hinahalikan ko siya, naalala ko si Wanwan. Sa ganitong paraan, hindi na ako mag-alala. Pinagtaksilan ang damdamin ni Wanwan. Kaya pala ang pagtitiis ko, ang pagiging masunurin at maunawain ko sa paningin niya ay para lang mas madali siyang makapag-alaga kay Xiang Wan. Hindi ako naging kasintahan, kundi isang kasangkapal lang para makalimutan niya ang babaeng hindi niya makalimutan. Jiang Jiafeng, bulag talaga ako sa'yo. Zi, hindi ka pa umuwi? Jiang Jiafeng, ikaw. Sandali lang. Baby, Tito Jiafeng, gusto kang makita ng instructor ko sa assessment. Bilisan mo. Bilisan mo. sige, papunta na ako. Zi, itong assessment na to ay napakahalaga kay Wanwan. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang umalis. Kung may sasabihin ka, bilisan mo na. Kung hindi naman niya ako minahal, ano pa ang silbi ng pagtatanong ko? Ano pa ang silbi ng pagtatanong ko? Wala naman. Naisip ko lang nitong mga nakaraang araw, nahihirapan akong magtrabaho ng may singsing. Dahil ito ang simbolo ng pag-ibig na ibinigay mo, ikaw na lang ang mag-ingat nito. Wanwan, papunta na ako. Sa loob ng 5 taon na ito, nagresign ako sa trabaho ko at ipinagkatiwala ang aking mga pangarap sa maling tao. Ngayon, kung isipin, nakakatawa talaga. Maayusin mo ang pagkikita namin ni Lu Jingsing. Umapayag akong magpakasal sa kanya. Ay naku, sa wakas, nag-isip ka na. Ayusin ko agad, anak. Pero may isang kondisyon ako. Gusto kong bumalik sa mobile unit. Si Lu, diretsahan na akong magsasalita. Balak kong bumalik sa mobile unit. Hindi na ako isang civilian staff na nag-aalaga lang ng bahay. Kung ang hinahanap mo ay isang masunurin at maunawaing asawa na laging kasama mo, may oras ka pa para magbago ng isip. Mukhang hindi niya talaga ako naalala. Song Zi, dati, ikaw ang nagprotekta sa akin para magkaroon ako ng kinabukasan. Sa natitirang buhay ko, hayaan mong gamitin ko ang lahat para protektahan ang lahat ng gusto mong gawin. Ayos lang. Hindi ko iniinda. Saj. Kung gayon, sa Civil Registry Office tayo magkita pagkatapos ng 1 linggo. Gamitin ko itong huling linggo para magpaalam sa pag-ibig na pinaglaanan kong mali. Jiang Jiafeng, ito ang huling beses na ipagluluto kita. Pagkatapos mong kumain, maghiwalay na tayo. Sa susunod na magkita tayo, magiging magkatrabaho na lang tayo. Nandito na tayo. Tito Jiafeng, narinig ko po na ang mga bagong kasal lang ang gumagawa ng ganyan. Ang buhatin ang prinsesa papasok ng bahay. Bobby, sa harap ng mga kaklase mo, hindi ka man lang nahihiya. Z, pumasa si Wanwan sa mobile unit assessment ngayon. Dinala ko siya dito para mag-celebrate. Tita Zhi, huwag po kayong magalit. Noong bata pa po ako, madalas po kaming maglaro ng bahay-bahayan ni Tito Jiafeng. Siya ang asawa at ako ang asawa. Sanay na po kaming magbiruan. Ayos lang, baby. Si Z, maluwag ang kanyang pagkatao. Hindi niya pinapansin ang mga ganyang detalye. Ikaw at ang mga kaklase mo, umupo muna kayo. Ipapagluto ko kayo kay Z. Tara. Hindi ko alam na darating siya. Wala siyang parte sa niluto ko. Papakainin mo siya sa ibang lugar. Z, masaya ang lahat ngayon.
nandito na rin lang kayo, huwag na nating sirain ang saya. Magluto ka pa ng ilang putahe. Nakausap ko na si Xiang Wan. Sila ang magiging junior mo sa Hinahara. Bilang mga senior sa mobile unit, hindi naman natin sila pwedeng paalisin, di ba? Bakit may sili lahat ng pagkain? Hindi ako kumakain ng maanghang. Bobby, huwag kang matakot. Papalutuin ko ulit si Z. Z, bakit ka nakatunganga diyan? Magluto ka na. Pagod na ako. Wala na akong lakas para magluto ng pangalawang beses. Kayo na lang ang gumawa. Wanwan, bakit ganyan ang matanda sa bahay niyo? Nagmamaktol agad dahil lang sa pagiging mapili sa pagkain. Nga. Hindi ba niya naiintindihan na ikaw ang pamilya ni Tito Jaifeng? Kung makakapasok siya sa pamilya Jiang, nakadepende pa rin sa'yo. Ay, huwag niyo namang sabihin yan. Iba si Tita Zhi sa atin. Tayo na mga mobile unit members, hindi naman natin kailangan mag-isip ng husto. Sumugod lang tayo. Si Tita Zhi ay civilian staff, marami siyang iniisip araw-araw. Siguradong napakahirap para sa kanya. Z, anong drama na naman yan? Kahit na office staff ka lang, hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang training ng mobile unit? Bilang mga nakatatanda, ano bang masama kung alagaan natin siya? Jiang Jaifeng, office staff man ako o hindi ako ang yanyo. Kung ano ang gustong kainin ng Bobby mo, ikaw na tito niya ang gumawa para sa kanya. Kumain na tayo. Tito Jaifeng, huwag kang magalit kay Tita Zhi. Siguro medyo malungkot lang siya. Huwag kang mag-alala sa hapunan. Nag-order na ako ng take-out. Kung gayon, uminom tayo ngayong gabi, hanggang sa malasing tayo. Baby, huwag kang masyadong uminom. Ako na lang ang inom para sa'yo. Halika. Z, tungkol sa pagbabalik mo, alam ko ngayon ay may bago kang pinagkakaabalahan. Pero talagang kulang ang departamento sa isang tulad mong may karanasan at matalinong commander ng law enforcement team. Pag-isipan mo ulit, please. Director Zhao, wala na akong pinagkakaabalahan. Bigyan mo ako ng isang linggo para ayusin ang personal kong bagay, okay? Walang problema. Hinihintay kang bumalik sa uni. Sa halip na ipagkatiwala ang pangarap sa maling tao, mas mabuting hawakan mo mismo. Mobile Unit Commander Song Ji, bumalik sa unit. Cheers! Walang hiya. Nagkubli ka na naman sa Yuncheng. Walang hiya ka. Walang hiya. Nagkubli ka na naman sa Yuncheng, di ba? Niloko mo ang pera ko, tapos naglaho ka. Humanda ka. Siguro, hanggang dito na lang tayo ngayon. Mukhang lasing na rin si Tito Jaifeng. Uwi na lang tayo. Sig. Kung gayon, umuwi na rin tayo. Baby. Bobby, huwag kang umalis. Baby, huwag ka munang umalis. May gusto akong sabihin sa'yo. Ngayong gabi, pwede bang huwag mo akong tawaging tito? Sa totoo lang, sa loob ng maraming taon, hindi ko masabi sa'yo, ayoko maging nakatatanda mo. Gusto kong makasama ka. Bobby, para lang makalimutan ka, araw-araw. Hinalikan si Songzi. Gising na. Masarap ba ang tulog mo? Ikaw? Hindi ka ba pagod? Hindi. Ikaw, pagod ka ba? Hindi ako pagod.
Bawat anibersaryo, binibigyan ko siya ng regalo. Akala ko, kapag minahal ko siya, at ang isang taong iba sa'yo, makakalimutan na kita. Pero hindi ko kaya. Kaya sa loob ng 3 taon, lahat ng pagmamahal na ibinigay mo sa akin ay para lang pilitin ang sarili kong kalimutan siya? Bobby, gusto ka talaga ni Tito. Ang singsing na ito, matagal ko nang inihanda para sa'yo. Z, sa loob ng maraming taon, salamat sa iyong mga sakripisyo. Ang singsing na ito ay ang simbolo ng pagmamahal ko sa'yo. Sana pagkatapos ng maraming taon, magkasama pa rin tayo tulad ngayon, masaya at nagmamahalan. Ngayon, gusto kong ibalik ito sa may-ari. Papakasalan mo ba ako? Bobby, huwag mo akong iwan. Kaya pala, kapag lang pala itinuring mo akong Sixiang Wan, doon ko lang matatanggap ang pagmamahal mo. Jiang Jaifeng, maghiwalay na tayo. Ngayon na ang araw ng pagpapakasal namin ni Lu Jingsing. Hindi ba next week ang 5th anniversary natin? Sa araw na yon, siguradong sasamahan kita ng maayos. Naghanda rin akong malaking sorpresa para sa'yo. Bakit mo inilabas ang family register? Nahanap mo ba? Sabi mo dati may sorpresa ka para sa akin. Hindi kaya gusto mo akong pakasalan? Bakit? Natatakot ka bang pilitin kitang pakasalan ako? Hindi. Sa tingin ko lang, hindi na tayo bata. Kailangan nating maging maingat sa pagpapakasal. Huwag kang mag-alala. 5 taon pa lang tayo. Hindi pa ako handang ipagkatiwala sa'yo ang natitirang buhay ko. Hindi pa. Z, galit ka ba? Dahil sa nangyari kahapon, hindi ko yon napag-isipan ng maayos. Day off ko ngayon. Mag-shopping tayo. Tito Jaifeng, ngayon ang unang araw ko sa Mobile Init. Pwede mo ba akong ihatid? Sige na. Bilang mas nakatatanda, hindi ba dapat lang naalagaan mo siya? Baby, hintayin mo ako. Magpapalit lang ako ng damit. Tita Zhi, salamat. Salamat sa pag-alaga mo kay Tito Jaifeng ng napakabuti. Pero nakita mo naman, ako lang ang nasa puso ni Tito Jaifeng. Isang salita ko lang, hindi kanya papakasalan. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakapasok. Huwag kang mag-alala. Aalis din ako agad. Ikaw naman, pwede mo akong saktan. Pwede mong saktan si Jiang Jaifeng, pero huwag mong saktan ang unipormeng yan. Kapag suot mo ang unipormeng yan, huwag mong kalimutan na miyembro kang mobile unit. Isang civilian staff lang, pero tinuturuan pa ako. Sa 5 taon ko kay Jiang Jaifeng, ilang beses kong inisip na darating ang araw na ito. Pero hindi ko inakala na sa kanyang plano, hindi ako ang kanyang pinili para sa habang buhay. Songzi, kung may pag-alinlangan ka pa, pwede pa tayong maghintay. Wala na. Magpakasal na tayo. Anong nangyayari? Nabalitaan ko na sa katabing construction site na ilang taon nang sarado, may bomba raw na inilagay. At marami ring bihag. Bomba? Paano nangyari yan? Lu Jingsing, Alam ko na, pwede nating ipagpaliban ang kasal. Umalis ka na. Espesyal ang iyong posisyon.
Huwag kang lumapit. Ang walang kwentang developer na yan, tumakas dala ang pera. Ngayon, dadalhin ko ang kanyang ina sa kamatayan kasama ko. Captain Jiang, hindi stable ang emosyon ng suspect ngayon. Maaari niyang pasabugin ang bomba anumang oras. Lahat, makinig. Hatiin sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay sasama sa akin para harapin ang kidnapper. Ang isa pang grupo, sasama kay Zhang Li para iligtas ang mga bihag. Opo, tara na. Bebe, huwag kang matakot. Poprotektahan ka ni Tito. Tito Jaifeng, hindi ito drill. Totoong bomba ito. Hindi pa ako handa sa ganito. Sumusumpa si Tito. Kahit buhay pa ni Tito ang kapalit, poprotektahan kita. Pagkatapos ng misyon na ito, mag-shopping tayo, okay? Huwag kang matakot. Gagawin ko ang misyon. Hintayin mo ako dito, baby. Walang hiya ka. Sa wakas, nakita rin kita. Maliit na walang hiya. Sa wakas, nakita rin kita. Nagpapanggap kang inosente. Niloko mo ako ng napakaraming pera. May mukha ka pang maging mobile unit member. Bitawan mo ako. Hindi kita kilala. Tulong. Tulong. Captain Jiang, anong tinitingnan mo? Sabi ng negosyator sa itaas, hindi na nila kaya. Tulong. Hindi pwede. Nasa panganib si Xiang Wan. Wala na akong pakialam sa iba. Zhang Li, manatili ka sa standby. Ako ang mananagot sa anumang mangyari. Tulong. Bitawan mo siya. Ikaw na pala ang bagong lalaki niya ngayon. Hindi ka talaga mapili. Ang babaeng pinagsawaan ko na, itinuturing mo pa ring kayamanan. Nagsisinungaling ka. Tito Jaifeng, hindi ko siya kilala. Hayop ka. Tito Jaifeng, huwag na kayong mag-away. Ang mobile unit na ito, bakit nananakit ng sibilyan? Nga. Ang irresponsible. Hindi karapat-dapat maging mobile unit ang ganyang tao. Ang gulo. Ang hostage sa itaas, wala na bang sasagip? Jiang Jaifeng, ginagawa mo bang laro ang pagsagip sa hostage? Umalis ka dyan. Ma'am, hindi po kayo pwedeng umakyat. Delikado po sa itaas. Captain Song, Bakit ka nandito? Ibigay mo sa akin ang walkie-talkie. Ako ang hahawak sa command. Wala nang oras. Hintayin mo ako. Ayos ka lang ba, Tito Jaifeng? ayos lang yan. Huwag kang matakot. Hindi ba't pinahintay ko si Zhang Li? Bakit siya kumilos ng mag-isa? Huwag kang lumapit. Kumalma ka. Ang utang mo sa ospital, binayaran na namin lahat para sa'yo. Ang utang sa'yo ng developer, siguradong ibabalik din sa'yo ng buo. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Iulat ang sitwasyon. Matagal nang naantala si Captain Jiang. Lumampas na sa oras na ibinigay sa atin ng negosyator. Ang emosyon ng sospek ay wala na sa kontrol. Kung pursahin natin ang pagpasok, malaki ang posibilidad na mabigo ang pagliligtas. Ipadala sa akin ang aerial signal. Nakuha. Sniper team, makinig. Sniper team, nakuha. Sa kanlurang bahagi ng silid, malapit sa bintana, hawak ng kidnapper ang itim na remote control sa kanang kamay. Ang distansya mula sa inyong posisyon ay nasa pagitan ng 18 at 24 metro. Bilis ng hangin, 3 metro bawat segundo. Nakuha. Nakalock na ang target. Handa nang bumaril anumang oras. Ang iba ay maghanda para sa pag-atake. Niloloko niyo ako. Papasabugin ko kayong lahat. Sunog! Huwag kang gagalaw. Kamay sa ulo. Huwag kang gumalaw. Kamay sa ulo. Papatayin kita. Ingat!
Bitawan mo ako. Bitawan. Iligtas ang bihag. Huwag kang gumalaw. Nakagapos siyang mitsa. Kapag pinuto ng padalos-dalos, maaring sumabog ang bomba. Ipatawag ang bomb squad. Kailangan natin ng dagdag na pulong. Huli na. Dalhin niyo ang iba at lumikas muna. Ako na ang bahala. Sandin si Captain Song. Umalis na. Captain Song, nandito kaming lahat para protektahan ka. Munting dalaga. Mamamatay na ba ako? Huwag kang matakot. Nandito ako, magiging maayos ang lahat. Hindi ako pwedeng umalis. Sa loob ng 100 metro ng gusaling ito, puro residente. Kung sumabog ang bomba, mala ang magiging resulta. Kapag isinuot nyo ang uniformeng ito, habang buhay kayong miyembro ng mobile unit, katapatan at tapang, pagmamalasakit sa lipunan, iyan ang inyong tungkulin. Pwede mo akong saktan si Jiang Jiafeng, pero hindi ko pwedeng ipagkanulo ang uniformeng ito. Sa halip na ipagkatiwala ang aking pangarap sa maling tao, mas mabuting ako mismo ang humawak nito. Ako si Songji. Alam ang ibig sabihin at mas alam ang aking sariling kalooban. Ang aking kalooban ay hindi kailanman nasa kusina, kundi sa huling 3 segundo bago mag-zero ang countdown. Nasa uniformeng ito sa responsibilidad at misyon na dala nito. Mobile Unit Commander-in-Chief Songji. Balik tungkulin. Nakaligtas tayo. Salamat. Nakaligtas tayo. Salamat. Nadisarm na ang bomba. Ihanda ang susunod na operasyon. Ihanda ang susunod na operasyon. Tara na. Captain Song, salamat sa pagod mo. Ma, Kasama. salamat. Maraming salamat po sa inyo. Salamat, salamat. Tungkulin namin yan. Salamat po, salamat po. At saka, tinatawag ako ni Xiang Wan na tito. Mula bata pa siya, ako na ang nakatatanda sa kanya. Mahirap siyang saktan. Si Song Zi, sa totoo lang, ay mabait. Kaya niyang magtrabaho at alagaan ang bahay para sa akin. Masyadong bata si Xiang Wan. Isa lang siyang bata. Palagi siyang nangangailangan ng proteksyon ko. Pero si Song Zi, matatag at malaya. Hindi niya kailanman kinailangan ang proteksyon at pag-alaga ko. 5 taon kaming magkasama. Pero hindi ko kailanman naramdaman ang pagtibok ng puso ko. Sa tuwing hinahalikan ko siya, naalala ko si Wan Wan. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang mag-alala na pinagtaksilan ko ang pagmamahal ni Wan Wan. Si, ikaw ba talaga ang nagdisarm ng bomba sa loob kanina? Talaga bang ikaw? Si, para lang makakuha ng kredito, isinugal mo ang buhay mo. Ano ang sinasabi mo? Alam ko, naapektuhan ka nitong mga nakaraang araw dahil sa isyu ni Xiang Wan. Pakiramdam mo bilang isang civilian staff, hindi ka karapat-dapat kay Xiang Wan. Hindi ka karapat-dapat sa mobile unit. Pero hindi mo pwedeng basta na lang pakialaman ang operasyon ng mobile unit namin. Ngayon, swerte ka lang at nadisarm mo ang bomba. Swerte ka lang. Pero hindi mo ba naisip, paano kung ang bomba ay sumabog dahil sa'yo? Pero hindi mo ba naisip, paano kung ang bomba paano kung pasabugin mo? Nga, Tita Zhi, ang pag-disarm ng bomba ay hindi biro. Ang mga propsyonal na gawain ay dapat ipaubaya sa mga propsyonal. Baby, huwag kang matakot. Poprotektahan ka ni Tito. Tito Jiafeng, hindi ito drill. Totoong bomba ito. Hindi pa ako handa sa mental. Sumusumpa si Tito.
Kahit buhay pa ni Tito ang kapalit, poprotektahan ka niya. Pagkatapos ng misyong ito, mag-shopping tayo, okay? Huwag kang matakot, pupunta ako sa misyon. Baby, hintayin mo ako dito. Malandi ka. Sa wakas, nahanap din kita. Nagpapanggap na inosente, niloko mo ako ng napakaaming pera. May mukha ka pa ring maging mobile unit member. Bitawan mo ako. Hindi kita kilala. Too long. Too long. Kaptain Jiang, anong tinitingnan mo? Sabi ng negosyator sa itaas, hindi na nila kaya. Tulong. Too long. Hindi pwede. Nasa panganib si Xiang Wan. Wala na akong pakialam. Sangli, manatili ka muna sa standby. Ako ang mananagot sa anumang mangyari. Too long. Bitawan mo siya. Ikaw na pala ang bagong lalaki niya ngayon. Hindi ka talaga mapili. Ang babaeng pinaglaruan ko, itinuturing mo pa ring kayamanan. Nagsisinungaling ka. Tito Jaifeng, hindi ko siya kilala. Hayop ka. Tito Jaifeng, tama na ang away. Bakit naman sinasaktan ng mobile unit na yan ang isang sibilyan? Nga. Ang irresponsible. Hindi karapat-dapat maging miyembro ng mobile unit ang ganyan tao. Ang gulo! Ang hostage sa itaas, wala na bang sasagi? Jiang Jaifeng, ginagawa mo bang laro ang pagliligtas ng hostage? Umalis ka dyan. Ma'am, hindi po kayo pwedeng umakyat. Delikado po sa itaas. Captain Song, bakit ka nandito? Ibigay mo sa akin ang walkie-talkie. Ako ang hahawak sa command. Wala nang oras. Humanda ka. Ayos ka lang ba, Tito Jaifeng? Ayos lang yan. Huwag kang matakot. Kung kayong dalawang profesional ay maasahan, kailangan ko pa bang kumilos? Magandang araw po. Kayo po ba si? Kayo po ba ang eksperto sa bomb disposal operation na ito? Pwede po ba kayong magpa-interview? Ang bayani ng bomb disposal operation ay siya. Bitawan mo ako. Bilang isang civilian staff, ang pakikilahok mo sa operasyon ng mobile unit ay isang paglabag na sa patakaran. Huwag ka nang magpa-interview. Ang kredito para sa operasyong ito ay ibigay na lang kay Xiang Wan. Ibigay kay Xiang Wan? Hindi ba't pagnanakaw pa rin yan ng kredito? Z, ang pagpasok mo sa operasyon ng mobile unit ng walang pahintulot ay isang paglabag sa patakaran. Maaring mapagsabihan ka o mas malala, matanggal sa trabaho. Para rin ito sa ikabubuti mo. Bukod pa rito, mas kailangan ni Xiang Wan ang pagkakataong ito kaysa sa iyo. Bilang isang nakatatanda, pagbigyan mo na lang ang bata. Nga, Tita Zhi. Isa ka lang namang civilian staff. Wala namang saysay ito para sa'yo. Ibigay mo na lang sa akin. Bahala ka. Hindi ko naman ginagawa ito hindi rin para magtayo ng merito. Panghuli. Gusto kong pasalamatan ang isang tao na napakahalaga sa akin. Dahil sa kanyang suporta, nagkaroon ako ng lakas ng loob na manguna sa bawat mapanganib na misyon. Sasalubungin ang panganib. Gusto kong sabihin sa kanya, mahal kita. Jaifeng, mahal din kita. Salamat, Captain Jiang, sa iyong napakagandang talumpeti. Dito na nagtatapos ang seremonya ng paggawad. Mangyaring lumabas ang mga pinuno sa harap. Baby, huwag ka munang umalis. May gusto akong sabihin sa'yo. Ngayong gabi, pwede bang huwag mo akong tawaging tito? Sa totoo lang, sa loob ng maraming taon, hindi ko masabi sa'yo. Ayoko maging nakatatanda mo. Gusto kong makasama ka. Baby, para makalimutan ka. Araw-araw kong hinahalikan si Song Zi
Gising na. Maayos ba ang tulog mo? Naman ikaw? Hindi ako pagod, ikaw ba? Hindi ako pagod. Bawat anibersaryo, Ano ba yan ang misteryoso mo? Wow! akala ko kapag minahal ko siya, isang taong iba sa tipo mo, makakalimutan na kita. Pero hindi ko kaya. Kaya sa loob ng 3 taon. Akala ko kaya mong dalhin ang mga pangarap ko at maging bayani na hindi ko kayang abutin. Pero hindi ko inakala na hindi ka lang pala karapat-dapat sa pagmamahal ko. Kundi hindi ka rin karapat-dapat sa uniformeng ito. Jiang Jiafeng, maghiwalay na tayo. Jiang Jiafeng, maghiwalay na tayo. Tito Jiafeng, bakit hindi na lang si Tita Zhi ang pumunta sa interview na ito? Kahit na, hayaan na lang si Tita Zhi na sumali sa mobile init. Ako na lang ang magiging civilian staff. Ayoko. Nadadamay ang relasyon ninyo. Baby. Huwag kang matakot. Poprotektahan ka ni Tito. Tito Jiafeng, hindi ito drill. Totoong bomba ito. Hindi pa ako handa. Pangako ni Tito. Kahit buhay pa ni Tito ang kapalit, poprotektahan kita. Pagkatapos ng misyon na ito, mag-shopping tayo, okay? Huwag kang matakot. Pupunta ako sa misyon. Baby, hintayin mo ako dito. Little Kitty. Sa wakas, nahanap din kita. Nagpapanggap na inosente, niloko mo ako ng napakaaming pera. May mukha ka pa talagang maging miyembro ng mobile unit. Bitawan mo ako. Hindi kita kilala. Too long. Too long. Kaptain Jiang, anong tinitingnan mo? Sabi ng negosyator sa itaas, hindi na nila kaya. Too long. Hindi pwede. Nasa panganib si Xiangwan. Wala na akong pakialam sa iba. Zhang Li, manatili ka sa posisyon mo. Ako ang mananagot sa kahihinatnan. Too long. Bitawan mo siya. Ikaw pala ang kasalukuyang lalaki niya. Hindi ka talaga mapili. Ang babaeng pinaglaruan ko, itinuturing mo pa ring kayamanan. Nagsisinungaling ka. Tito Jiafeng, hindi ko siya kilala. Hayop ka. Tito Jiafeng, huwag ka nang makipag-away. Ang mobile unit na ito, bakit nananakit ng sibilyan? Nga. Napaka-irresponsible. Hindi karapat-dapat maging miyembro ng mobile unit ang ganyang tao. Napakagulo. Ang hostage sa itaas, wala na bang sasagi? Jiang Jiafeng, ginagawa mo bang laro ang pagsagip sa hostage? Umalis ka. Ma'am, hindi po kayo pwedeng umakyat. Delikado sa itaas. Kapitan Song, bakit ka nandito? Ibigay mo sa akin ang walkie-talkie. Ako ang hahawak sa command. Wala nang oras ngayon. Hintayin mo ako. Ayos ka lang ba, Tito Jiafeng? Ayos lang. Huwag kang matakot. Songzi, hindi ka ba pwedeng magpakita ng kaunting paggalang? Dahil lang sa maliit na bagay na yan, makikipaghiwalay ka na sa akin. Umuwi ka muna at magpahinga. Pag-uwi ko, pag-usapan natin yan. Hello. Ako ang kapitan ng operasyong ito. Captain Song. Bakit sila ang ini-interview? Ikaw naman ang nag-utos sa operasyong ito, di ba? Captain Song. Bakit sila ang ini-interview? Ikaw naman ang nag-utos sa operasyong ito, di ba?
Ayos lang. Hindi pa naman ako opisyal na na-assign. Hindi maganda pakinggan kung isang hindi opisyal na tao ang nag-utos sa mobile unit para tapusin ang misyon. Pero, tingnan mo silang dalawa. Grab. Captain Song. Lahat kami sa mobile unit ay naghihintay sa pagbabalik mo. Huwag kang mag-alala. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa amin. Kami ay hinding-hindi papayagan ang mga taong hindi karapat-dapat na makapasok sa mobile unit at agawin ang posisyon mo. Ang pagiging paborito ang pinakamagandang patunay ng pagmamahal. Jiang Jiafeng. Matagumpay mong napatunayan ang iyong saloobin sa pamamagitan ng iyong mga kilos. Z, may misyon ako ngayon. Ngayon ko lang nalaman na namatay ang lola mo. Patawad, nahuli ako. Ayos lang. Naniniwala akong malalampasan mo ito. Tito Jiafeng, hindi ba maganda ang damit ko? Parang nakakataba. Hintayin mo. Bibilhan kita agad ng bago. May awarding ceremony pa ako ngayong hapon. Kaya mo ba mag-isa? Jiafeng. Pwede. Kabang manatili? Gusto kong maging pinakamahusay na miyembro ng mobile unit para mabigyan kita ng pinakamasaya at kumpletong pamilya. Umalis ka na. Ako ang sarili ko. Sa tingin ko, wala na tayong dapat pag-usapan. Ang ebidensya tungkol kina Jiang Jiafeng at Xiang Wan sa kapabayaan sa tungkulin, naitala na balaha. Ayusin mo. At ipadala sa enforcement team. Opo, si Lu. Naitala na po ang ebidensya. Papatayin kita. Inga. Kaya mo yan. Malapit na tayo sa ospital. Dati, akala ko ang walang ingag kong pagmamahal ang nakakatawa. Pero ngayon, ikaw ang nakakatawa. Ang kawalan mo ang pasasalamat at pagiging walang puso. Jiang Jiafeng. May misyon ako ngayon. Ngayon ko lang nalaman na pumanaw na ang lola mo. Patawad at nahuli ako. Ayos lang. Naniniwala akong malalampasan mo yan. Tito Jiafeng, hindi ba maganda ang damit na to? Parang nakakataba. Hintay ka lang. Dadalhin kita para bumili ng bago. Dadalhin kita para bumili ng bago. Saan mo ako dadalhin? May award ceremony pa ako mamayang hapon. Kaya mo ba mag-isa? Jiang Jiafeng. Ikaw, pwede ka bang manatili? Songzi, gusto kong maging pinakamahusay na miyembro ng mobile unit para mabigyan ka ng pinakamasaya at pinakakumpletong pamilya. Umalis ka na. Ako ang sarili ko. Nagpa siya akong kalimutan ka.
Asensya na. Nahuli ako. Si Lu. Kung gayon, diretsahan na akong magsasalita. Nagpa siya akong bumalik sa mobile unit. Hindi na ako isang civilian staff na nag-aalaga lang ng bahay. Kung sakali, naghahanap kang asawang masunurin, may pag-unawa at laging kasama mo. May oras ka pa para magbagong isip. Ngayon, nag-ayos ka pa para sa akin. Kung wala nang ibang mangyayari ngayon, magkapakasal na talaga tayo. Huwag kang mag-alala. Wala nang ibang mangyayari ngayon. Tara na. Nalasing na naman ako kagabi. Hindi na ako inom ulit. Songzi. Songzi. Z, alam ko naman ang sinabi mo kagabi. Galit lang yan. Z. Alam ko naman kagabi galit lang ang sinabi mo. Hindi ka naman ganun madaling maghihiwalay sa akin. Ano ang breakfast natin ngayong umaga? Tito Jaifeng, ako to si Wanwan. Baby, bakit ikaw ang nagluluto? Nasaan si Tita Z? Hindi ko alam. Kagabi ako lang ang naghirap para ihatid ka pauwi. Tapos ngayong umaga gumising pa ako ng maaga para magluto ng breakfast mo. Oh, mabait ba ako? Siyempre naman. Ikaw ang pinakamabait. Si Z nga naman. Nagtatampo pa rin. Pagsasabihan ko siya. Kunin mo ang numero at maghintay na lang. Sasagot muna akong tawag. Hello? Song Z, saan ka napunta? Alam mo ba kagabi si Bobby lang ang kwartong inayos mo? Ikaw na mas matanda, wala ka bang hiya? Malinaw na malinaw ang sinabi ko sa'yo. Jiang Jaifeng, break na tayo. Wala na tayong anumang koneksyon. Mula ngayon, huwag mo na akong guluhin. Nagagalit ka pa ba sa maliit na bagay na yan? Alam ko, dahil kay Bobby, napabayaan kita nitong mga nakaraan. Pero ikaw ang mas matanda, bakit ka magseselos sa isang bata? Tama na yan, umuwi ka na. Sa ika-18, pumasok ka, magrehistro tayo at kunin ang lisensya. Anong ingay yan? Nasa Civil Registry Office K. Bakit ka nandoon sa Civil Registry Office? Siyempre, kukuha kami ng lisensya ng magiging asawa ko. Asawa? Sino? Tama na, Z. Huwag ka nang magpanggap na may iba. Alam kong galit ka. Pero umuwi ka muna. Mag-usap tayo ng harapan. Jiang Jaifeng. Noong araw sa awarding ceremony, ang mga sinabi mo sa kasamahan mo, narinig ko lahat. Jiang Jaifeng. Noong araw sa awarding ceremony, ang mga sinabi mo sa kasamahan mo, narinig ko lahat. Sabi mo, ang pakikipag-ugnayan mo sa akin ay dahil lang sa ako at ang iyong babaeng hindi mo makalimutan, si Xiang Wan ay magkaibang magkaiba. At ako ay isa lamang kasangkapan mo para makalimutan siya.
Ngayon na hindi mo na balak kalimutan siya. Wala na ring saysay ang paghihinga ko. At saka, tinatawag ako ni Xiang Wan na tito. Mula pagkabata niya, ako na ang nakatatanda sa kanya. Hindi ko siya kayang saktan. Si Song Zi, okay naman talaga. Masipag at matulungin sa bahay. Si Xiang Wan, masyado pang bata, isang maliit na babae lang. Kailangan niya palagi ang proteksyon ko. Pero si Song Zi, matatag at independent. Hindi niya kailangan ang proteksyon at pag-alaga ko. 5 taon na kami, pero wala akong naramdamang pagmamahal. Sa bawat halik namin, naalala ko si Wanwan. Ganoon, hindi ko na kailangang mag-alala na traidorin ang damdamin ni Wanwan. Songzi, pakinggan mo muna ako. Wala nang dapat ipaliwanag. Mabuhay ka na lang ng maayos kasama ang babi mo. Huwag mo na akong hanapin pa. Zi, nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon. Zi, nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon. Ang init. Baby, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tito Jaifeng. Hindi ko sinasadyang mapaso ng mainit na sabaw. Ang sakit. Pero ayos lang. Hanapin mo na lang muna si Tita Zhi. Kahit na magkaroon ako ng skin graft dahil sa paso. At hindi na makabalik sa mobile init. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ayos ka lang, baby. Baby, pasensya ka na muna. Tatawagan kita ng taxi. Pumunta ka muna sa ospital. May kailangan akong ipaliwanag kay Z. Sige, alis na ako. Bakit umalis ka talaga? Ano ba yan? Wala naman. Magparehistro na tayo. Jiang Jaifeng. Sa 5 taon nating magkasama, Manong, sa Civil Registry Office po. naakit talaga ako sa pagpapanggap mo noong una. Sabi mo noon, hindi ka pa nakakakita ng babaeng katulad ko. Sabi mo, mahal mo sa akin ang pagiging simple ko. Manong, bilisan niyo po. Ang pagiging kakaiba ko. Ang lambing at katatagan ko. Sabi mo ako ang tahanan mo. Ang lugar na babalikan mo para magpahinga sandali pagkatapos ng bawat pagsubok. Pero nung huli nalaman ko, ang tunay na minamahal mo ay yung babaeng sabik na makipaglaban sa tabi mo. Sa huli, gusto kong pasalamatan ang taong sobrang importante sa akin. Dahil sa suporta niya, nagkaroon ako ng lakas ng loob sa bawat mapanganib na misyon na sumugod sa gitna ng laban. Gusto kong sabihin sa kanya, mahal kita. At ako. Noong wala pa siya sa sarili, ako yung panakip butas niya. Pero, ako, si Song Ji, ay hindi kailanman naging sunod-sunuran kaninuman. At ako. Noong wala pa siya sa sarili, ako yung panakip butas niya. Pero, ako, si Song Ji, ay hindi kailanman naging sunod-sunuran kaninuman. Si, sino ka ba? Ang weird mo naman. Paumanhin. GNG, Song Ji at Jilu Jingsing. Maari ko bang malaman kung kusang loob ninyo ito? Hello. May pumunta ba ritong isang babae na nagngangalang Song Zi? Pero umalis na sila. Delikado, Tito Jaifeng. Nakatanggap akong notice mula sa mobile init. Ililipat daw nila ako sa civilian staff. Anong gagawin ko? Paano ka naman ililipat ng posisyon? Ikaw pa naman ang nanguna sa pagsusulit
para makapasok sa mobile unit. Hintayin mo ako. Babalik ako agad. Ang mga ebidensya tungkol sa pagpapabaya sa tungkulin ni na Jiang Jiafeng at Xiang Wan, naitala na balaha. Ayusin mo at ipadala sa enforcement unit. Opo, si Lu. Na-record na po ang ebidensya. Bobby, huwag kang umiyak. Nandito si Tito. Ano ba talaga ang nangyari? Tito Jiafeng. Parang may nag-anonymous report tungkol sa akin na nagpabaya raw ako sa tungkulin sa bomb disposal operation. Pinaniwalaan ng mobile unit. Ililipat nila ako sa civilian staff. Tito Jiafeng, ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay ay makasama ka sa paglaban. Kung totoo ngang ililipat nila ako sa civilian staff, hindi na ako mabubuhay. Kung totoo ngang ililipat nila ako sa civilian staff, hindi na ako mabubuhay. Huwag kang matakot. Hindi ko papayagan na mangyari yan. Tito Jiafeng. Paano po kung lumhod ako at himingi ng tawad kay Tita Xie? Basta't bawiin niya lang po ang reklamo. Para makasama pa rin kita sa mobile unit, gagawin ko po ang lahat. Ibig mong sabihin, si Z ang nagreklamo sa'yo. Para kay Xiang Wan. Hindi ba't pag nanakaw yan ng kredito? Ang pakikialam mo sa operasyon ng mobile unit ay isang paglabag sa patakaran. Maaari kang mapagsabihan, o mas malala, matanggal. Para rin ito sa ikabubuti mo. Bukod pa rito, mas kailangan ni Xiang Wan ang pagkakataong ito kaysa sayo. Bilang mas matanda, pagbigyan mo na ang bata. Tama po, Tita Z. Isa ka lang namang civilian staff. Wala rin naman itong saysay sa'yo. Ibigay mo na lang po sa akin. Bahala na. Hindi ko naman ginawa ito para sa kredito. Akala ko noon, ikaw ang magdadala ng pangarap ko at magiging bayani na hindi ko maabot. Pero hindi ko inakala. Hindi ka lang karapat-dapat sa pagmamahal ko. Pati na rin ang uniformeng yan. Jiang Jiafeng, maghiwalay na tayo. Nga. Wala nang iba kundi siya. Sobrang labis na ng ginawa niya ngayon. Talagang sobra na to. Usapang personal ito namin niya na may kinalaman sa relasyon. Bakit kanya isinama? Tito Jiafeng, huwag kang magalit kay Tita Z. Siguro may dahilan siya. Kahit may dahilan man siya, hindi pa rin siya dapat mang-api sa bata. Hindi pwede yan. Sa ilang araw na lang ay ang operasyon sa pagdisarm ng bomba ay ang awarding ceremony. I-announce ko sa harap ng lahat na ang tunay na nagkasala ay siya, isang civilian staff na gumugulo lang. Bobby, huwag kang mag-alala. Kumpara sa kanya na civilian staff lang, mas maniniwala sila sa akin, ang kaptain ng mobile unit. Salamat, Tito Jiafeng. Halika. Z, ikakasal ka na. Ang kasal ay nakatakda na sa 1 linggo. Sana makapunta kayong lahat. Batiin kita. Ay, sino ba ang ikakasal? Bakit hindi nyo man lang ako inimbita? Paparating na sana ako sa opisina niyo, Director Zhao. May magandang balita ako para sa'yo. Ang mga papeles sa paglipat ay matatapos na siguro ngayon. At saka, ikaw at si Jiang Jiafeng ay ikakasal ngayon. Alagang dobleng biyaya. Director Zhao, sa totoo lang kami ni Jiang Jiafeng ay... Ngayon ang seremonya ng parangal ni Jiang Jiafeng. Mamaya, ikaw ang magbibigay ng parangal. Captain Song. Bakit sila ang ini-interview? Ikaw naman ang nag-utos sa operasyong ito. Ayos lang. Hindi pa naman ako opisyal na nailipa. Kung ang isang hindi konektadong tao ang gagamit ng mobile unit para tapusin ang misyon, hindi maganda pakinggan kung kumala. Pero, tingnan mo sila. Talaga naman. Ay, nga pala. May confidentiality agreement ang team. Bago matapos ang transfer papers mo, tandaan mo, huwag mong sasabihin kahit kanino. Masusunod. Song Z.
Kailangan mo pa bang magpanggap ng ganito? Pumunta ako sa Civil Registry Office noong araw na yon. Wala namang tao doon. Huwag ka nang umarte pa. Nga, Tita Z. Ilang araw ka nang hindi umuwi. Nag-alala si Wanwan sa'yo. Huwag ka nang magkunwari pa. Kami ni Jiang Jaifeng, naghiwalay na kami. Wala na kaming anumang relasyon. Ikaw, Alam kong galit ka sa akin. Inaamin ko rin, kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung gusto mo akong saktan o murahin, tatanggapin ko para makaganti ka. Pero, si Bobby kasi, may nagsumbong na nagpabaya siya sa tungkulin. Malapit na siyang ilipat sa civilian staff. Pwede bang, tulungan mo siyang akuin ang responsibilidad. Pero naisip mo ba, kapag ang bomba ay pinasabog mo, ano ang mangyayari? tama po, Tita Z. Ang pag-disarm ng bomba ay hindi biro. Ang mga profesional na bagay ay dapat ipaubaya sa mga profesional. Kung kayong dalawang profesional ay maasahan, kailangan ko pa bang kumilos? Hello po. Kayo po ba ang eksperto sa bomb disposal operation na ito? Pwede po ba kayong magpa-interview? Ang bayani ng bomb disposal na ito ay siya. Bitawan mo. Bilang isang civilian staff, ang pakikilahok mo sa operasyon ng mobile unit ay paglabag na sa patakaran. Huwag ka nang magpa-interview. Ang kredito para sa operasyong ito ay ibigay na lang kay Chiang Wan. Ibigay kay Xiangwan? Hindi ba't pagnanakaw pa rin yan ng kredito? Ang paghimasok mo sa operasyon ng mobile unit ay paglabag sa patakaran. Maaring babala lang, pero pwede ring matanggal ka. Para rin ito sa ikabubuti mo. Bukod pa rito, mas kailangan ni Xiang Wan ang pagkakataong ito kaysa sa iyo. Bilang nakatatanda, pagbigyan mo na lang ang bata. Tama po, Tita Z. Isa ka namang civilian staff. Ngayon, wala rin namang saysay ito para sa iyo. Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin? Bahala ka. Hindi ko naman ginawa ito para sa papuri. Akala ko noon kaya mong dalhin ang mga pangarap ko. At maging bayani na hindi ko kayang abutin. Pero hindi ko inakala na hindi ka lang karapat-dapat sa pagmamahal ko, hindi ka pa karapat-dapat sa uniformeng ito. Jiang Jaifeng, maghiwalay na tayo. Huwag mo akong hawakan. Siya ay isang matanda kaya dapat niyang pagbayaran ang mga pagkakamali niya. Tita Z. Kung may nagawa po akong nakasakit sa inyo, pwede niyo po akong diretsuhin. Kaya ko pong baguhin. Pero hindi niyo naman kailangan sirain ang career ko, di ba? Kung ililipat niyo ako sa civilian staff, tapos na ang buhay ko. Hayaan mo na, baby. Dahil ganyan ka kawalang awa. Huwag kang magtaka kung hindi ko naisipin ang nakaraan. Sino yung bagong babae kanina? Sino yon? Nakakainis. Z. Hindi naman siguro sila maghihiganti sa'yo, di ba? Ayos lang. Galit lang sila, nagbabanta lang. Malapit na ang awarding ceremony, maghahanda muna ako. Ngayon, bibigyan natin ng parangal ang matagumpay na 924 bomb disposal operation. Bibigyan natin ng parangal. Pakiusap, ang kinatawan ng mobile unit, si Jiang Jaifeng, ay umakyat sa entablado. Ikaw ba talaga yung nagdisarm ng bomba? Sa loob kanina? Sinusugal mo ang buhay mo para lang agawin ang kredito. Anong sinasabi mo? Alam ko,
Naapektuhan ka nitong mga nakaraang araw dahil kay Changwan. Pakiramdam mo dahil civilian staff ka, hindi ka karapat-dapat kay Changwan. Ang pagiging miyembro mo ng mobile unit. Pero hindi ka rin dapat basta-basta nang hihimasok sa operasyon ng mobile unit namin. Ngayon, ang pagdisarm mo ng bomba, swerte mo lang yon. Pero hindi mo ba naisip, paano kung ang bomba ay sumabog dahil sa'yo? Tama po, Tita Z. Ang pagdisarm ng bomba ay hindi biro. Ang mga profesional na bagay, dapat sa mga profesional talaga ipinagkakatiwala. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang aking dating kaptain at si Directors Howe sa kanilang tiwala sa akin. Ang karangalang ito ay dapat para sa lahat ng miyembro ng mobile unit. Lalo na sa bagong miyembro ng mobile unit, si MS Changwan. Section Chief Son. Dahil siya ang pinakamalaking bayani sa operasyon ng pagdisarm ng bomba na ito. Siya ang nagdisarm ng bomba ng mag-isa sa kabila ng panganib sa kanyang buhay. Section Chief Son. Si Xiangwan ay ang naiwang anak ng aking dating kaptain. Siya ay matuwid, mabait at matapang. Sa harap ng bombang malapit ng sumabog, siya ay walang pag-alinlangang pinapaalis ang ibang miyembro. At siya mismo ang nagdala ng bigat, inialis ang bomba. Isang napakatapang at mahusay na miyembro ng mobile unit. Ngunit pagkatapos nito, siya ay siniraan ng mga may masamang intensyon. Labis akong nasasaktan. Baby, huwag kang matakot, poprotektahan ka ni Tito. Tito Jaifeng. Hindi ito drill. Totoong bomba ito. Hindi pa ako handa sa isip. Nangangako si Tito. Kahit buhay pa ni Tito ang kapalit, poprotektahan ka niya. Pagkatapos ng misyon na ito, mag-shopping tayo, okay? Huwag kang matakot, pupunta ako sa misyon. Dito ka lang, baby, at hintayin mo akong bumalik. Jiang Jaifeng, panindigan mo ang sinabi mo. Nakakuha ako ng report na sa pinangyarihan ng insidente, may isang babaeng miyembro na nakipag-away sa mga manonood na nagdulot ng matinding pagkaantala sa operasyon. Ito, pek ba yan? Noong nasa crime scene, may isang babaeng miyembro na nakipag-away sa mga manonood. Babi ko, sa wakas, nahanap din kita. Nagpapanggap kang inosente, niloko mo ako ng napakaaming pera. May mukha ka pa talagang maging miyembro ng mobile unit. Bitawan mo ako. Hindi kita kilala. Too long. Too long. Too long. Kaptain Jiang, anong tinitingnan mo? Sabi ng negosyator sa itaas, hindi na nila kaya. Too long. Hindi pwede. Nasa panganib si Xiangwan. Wala na akong pakialam sa iba. Zhang Li, manatili ka sa standby. Ako ang mananagot sa mga kahihinatnan. Too long. Bitawan mo siya. Nagdulot ito ng matinding pagkaantala sa operasyon. Ito, pek ba yan? Siyempre hindi. Pero, ang taong biglang kumilos noon ay si Songzi. Siya yan, Section Chief Son. Section Chief Son, paano siya napunta sa crime scene? Paano siya napunta sa crime scene? Isang sibilyan na kawani na nasa crime scene. Tiyak na nanggugulo lang yan. Ang kapal ng mukha. Maari akong manumpa sa aking pangalan at profesional na integridad. Ang taong nakasira sa operasyon noong araw na iyon ay hindi ako. Talaga? Section Chief Son. Hindi mo ba aminin na nandoon ka sa crime scene noong araw na iyon? Talaga? Talaga, Section Chief Son. Hindi mo ba aminin?
Na nandoon ka sa crime scene noong araw na iyon? Inaamin ko. Isang sibilyan na kawani na hindi dapat nasa misyon pero nandoon sa crime scene. Hindi pa ba ito sapat para patunayan ang problema? Pumunta ako sa lugar para siguraduhin na ang operasyon ng pagdisarm ng bomba ay hindi mabibigo dahil sa kapabayaan ng ilang tao. At napatunayan na ang aking pag-aalala ay tama. Baby. Huwag kang matakot. Poprotektahan ka ni Tito. Tito Jaifeng. Hindi ito drill. Totoong bomba ito. Hindi pa ako handa. Pangako ni Tito. Kahit buhay pa ni Tito ang kapalit, poprotektahan ka niya. Pagkatapos ng misyon na ito, mag-shopping tayo, okay? Huwag kang matakot. Pupunta ako sa misyon. Baby, hintayin mo ako dito. Dahil sa takot, tumanggi si Xiang Wan na pumasok sa lugar. At si Jiang Jaifeng para sa kanya iniwan ang misyon at naging takas. Kung hindi ako agad na namuno sa mobile unit at pumasok sa lugar para tanggalin ang bomba, mala ang magiging resulta. Kung hindi ako agad na namuno sa mobile unit at pumasok sa lugar para tanggalin ang bomba, mala ang magiging resulta. Ano ang pinagsasabi mo? Ang isang kwalipikadong bomb expert ay kailangan ng hindi bababa sa 2 taon ng pagsasanay plus 2 taon ng simulation bago makapag-operate sa totoong sitwasyon. Ikaw na isang office staff lang, paano mo magagawa yan? Ang yabang mo naman. Tama na. Nung araw na yon, si Captain Song ang inutusan para mamuno. Kayong dalawa, tigilan niyo ang pagkakalat ng kung ano-ano. Zhang Li, Kuya Zhang Li. May matibay na ebidensya, bakit mo pa rin pinagtatanggol si Song Zi? Baka naman. Kayong dalawa ay may illicit relationship? Baka naman. Kayong dalawa ay may illicit relationship? Xiang Wan. Tigilan mo ang pagkakalat ng kung ano-ano. Tito Jaifeng. Kaya pala si Tita Zhi ay kakaiba ang kilos nitong nakaraan. Nagloloko na pala siya. At ang kalaguyo niya ay ang pinagkakatiwalaan mong tauhan. Ikaw. sobrang-sobra ka na. Manahimik kayong lahat. Tingnan nyo ang mga sarili nyo, para kayong ano. Wala na ba kayong dapat na asal bilang mobile unit member? Director Zhao, madali lang malaman ang totoo. Kailangan lang nating magkaroon ng simulation bomb disposal contest dito. Kung sino ang hindi makapag-disarm ng bomba, siya ang nagpapabagal sa operasyon ang pasaway. Anong Xiang Wan? Kaya mo ba? Sang-ayon ako. Kung sino ang hindi makapag-disarm ng bomba, siya ang nagpapabagal sa operasyon ng pasaway. Anong Xiang Wan? Kaya mo ba? Sang-ayon ako. Ito ang pinakamakatarungan. Nakaligtas tayo. Salamat. Nakaligtas tayo. Salamat. Si Xiang Wan ay may mahusay na record. At ang bomb disposal ay mandatory course sa eskwelahan niya. Samantalang si Z ay isang civilian staff lang. Sa laban na ito, tiyak na si Xiang Wan ang mananalo. Xiang Wan, naniniwala ako sa'yo. Go! Peke lang ang mga grades ko. Hindi ako marunong mag-disarm ng bomba. Hayaan na. 4 na taon din akong nag-aral, kaya mas magaling ako kay Song Zi na yan, na isang civilian staff lang at walang alam gawin. Pareho kayong bibigyan ng parehong simulation bomb. Mayroon kayong 1 minuto para i-defuse ito. Handa na ba kayong lahat? Handa na rin po ako. Sige, simulan ang oras. Tito Jaifeng, alin po ba ang gagamitin ko? Gamitin mo. Miss.
Mamamatay na ba ako? Huwag kang matakot. Nandito ako, magiging maayos ang lahat. Sa loob ng 100 metro ng gusaling ito ay may mga residente. Kung sumabog ang bomba, mala ang magiging resulta. Kapag isinuot ninyo ang uniformeng ito, habang buhay na kayong mayembro ng mobile unit, katapatan at katapangan, pagmamalasakit sa lipunan, iyan ang inyong tungkulin. Maari mo akong saktan si Jiang Jiafeng, pero hindi mo pwedeng saktan ang uniformeng ito. Sa halip na ipagkatiwala ang iyong pangarap sa maling tao, mas mabuting ikaw mismo ang humawak nito. Ako si Songji. Alam ang kanyang kalooban at mas alam ang aking kalooban. Ang aking kalooban ay hindi kailaman nasa kusina. At 3 segundo bago mag-zero ang countdown, sa ilalim ng uniformeng ito na nagdadalang responsibilidad at misyon. Ang mobile unit commander na si Songji ay nagbalik sa tungkulin. Nakaligtas tayo. Salamat. Report, Director Zhao. Matagumpay na na-defuse ang bomba. Report, Director Zhao. Matagumpay na na-defuse ang bomba. Xiang Wan, kung hindi ako nagkakamali, Iyon. ay dapat ang pinakapangunahing mock bomb, di ba? Kung pati ito, hindi mo kayang edifuse. Alagang nagtataka ako, paano ka ba talaga nakapasa sa mobile unit assessment? Paano nangyari ito, baby? Hindi ba ikaw ang may pinakamataas na score sa assessment? Ako. Pakinggan niyo ako. Tito Zhao, medyo kinabahan lang po ako kanina, kaya nagkamali po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Kalokohan. Dalhin siya at imbestigahan ng husto. Sinumang matagpuang may kinalaman sa pandaraya ni Xiang Wan, lahat ay paurusahan. Bigyan niyo naman siya ng isang pagkakataon. Kalokohan talaga. Dalhin siya at imbestigahan ng husto. Sinumang matagpuan na may kinalaman sa pandaraya ni Xiang Wan, lahat ay paurusahan. Kaya pala. Nagtataka pa ako, si Xiang Wan, hindi naman nag-aral ng maayos araw-araw. Bakit ang ganda pa rin ng grades niya? Fake pala lahat. Nagkamali kami kay Songzi. Tito Zhao, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Ako talaga? Umalis ka. Bitawan mo ako. Hindi ako papayag. Kahit na peke ang mga grades ko, hindi rin malinis si Songzi. Bilang isang civilian staff, nakialam siya sa operasyon ng mobile unit ng walang pahintulot. Bakit siya hindi parurusahan? Dahil ako ang dating Commander-in-Chief ng mobile unit at kasalukuyang kapten ng mobile unit, Songji. Dahil ako ang dating Commander-in-Chief ng mobile unit at kasalukuyang kapten ng mobile unit, Songji. Tama. Si Captain Song ang tunay na punong commander ng bomb disposal operation. Si Jiang Jiafeng, para kay Xiang Wan, tumakas sa gitna ng laban, halos maging sanhi ng pagkabigo ng misyon. Hindi siya karapat-dapat sa medalya na yan. Ikaw ang dating kapitan ng mobile unit. Ibig sabihin, ikaw ang kapitan na nagresolba sa malaking hostage crisis ng 816 na. Jiang Jiafeng. Bilang kapitan ng mobile unit, pinatagal mo ang pinakamainam na oras ng operasyon. Pagkatapos, pinili mo pa ring tulungan si Xiang Wan na itago ang katotohanan at isisi sa iba. Umuwi ka na rin at hintayin ang iyong parusa. Welcome back sa team. Song Zi. Ikaw ang ipinagmamalaki ng mobile unit. Sa ibang araw, mag-organisa ako ng isa pang award ceremony para sa'yo. Huwag na po, Director Zhao. Na-appreciate ko po ang kabaitan ninyo. Pero kakabalik ko lang sa team, gusto ko munang makilala ang sitwasyon ng lahat. Sige, ikaw ang bahala. Tapos na ang award ceremony. Mga gwardiya. Palabasin ang dalawang ito na naggabaya sa tungkulin. Ayoko nang makita silang dalawa sa mobile unit. Bitawan mo ako. Sino ba ang may gusto pang manatili dito?
Tito Jiang, tara na. Mauna ka na. May sasabihin ako kay Z. Bawat salita mo. Parang kutsilyong humihiwa sa puso ko. Narinig ko, ang mga bagong kasal lang daw ang nagbubuhat ng prinsesa pagpasok sa bahay. Bobong baby, sa harapan ng mga kaklase mo, hindi ka man lang nahihiya. Mula noon, lubos kong naintindihan na ako ginamit mo lang para makalimutan si Xiangwan. Mula ng araw na yon, wala nang posibilidad sa pagitan natin. Bobby, huwag ka munang umalis. May gusto akong sabihin sa'yo. Ngayong gabi, pwede bang huwag mo akong tawaging tito? Sa totoo lang, sa loob ng maraming taon, hindi ko masabi sa'yo, ayoko maging nakatatanda mo. Gusto kong makasama ka. Bobby, ginawa ko ang lahat para makalimutan ka. Araw-araw, hinahalikan ko si Songzi. Gising na. Masarap ba ang tulog mo? Ikaw? Pagod ka ba? Hindi. Ikaw, pagod ka ba? Hindi ako pagod. Bawat anibersaryo, binibigyan ko siya ng regalo. Akala ko, minahal ko na siya. Akala ko, sa pagmamahal sa isang taong iba sa iyo, makakalimutan na kita. Pero, hindi ko magawa. Kaya sa loob ng 3 taon, lahat ng pagmamahal na ibinigay mo sa akin ay para lang pilitin ang sarili mong kalimutan siya? Bobby, gusto ka talaga ni Tito. Ang singsing na ito ay matagal ko nang inihanda para sa iyo. Z, sa loob ng maraming taon, salamat sa iyong pagmamahal at sakripisyo. Ang singsing na ito ay ang simbolo ng ating pagmamahalan. Sana, pagkatapos ng maraming taon, magkasama pa rin tayo ng masaya tulad ngayon. Ngayon, gusto kong ibalik ito sa tunay na may-ari. Papakasalan mo ba ako? Ang nangyari ngayon ay bunga lang ang ginawa ninyo ni Xiangwan. Sarili ninyo ang may kasalanan. Wala kayong masisisi kundi kayo. Jiang Jiafeng, mula ngayon huwag na tayong magkita. Jingxing, tara na. Songzi, nagbibiro ka lang, di ba? Nagpakasal ka talaga? Ang 5 taon nating relasyon, dahil lang sa kamakailan, mas inalagaan ko si Xiangwan. Naghanap ka lang ng kung sinong lalaki at nagpakasal agad, makatarungan ba yan sa akin? Panghuli, gusto kong pasalamatan ang isang taong napakahalaga sa akin. Gusto kong sabihin sa kanya, mahal kita. Kaya pala, ang taong pinag-alayan niya ng matamis na salita sa entablado ay hindi ako, kundi ang babaeng tinatawag siyang tito. Ang babaeng hindi niya malimutan. Baby, huwag ka munang umalis. May gusto akong sabihin sa'yo. Ngayong gabi, pwede bang huwag mo akong tawaging tito? Sa totoo lang, sa loob ng maraming taon, hindi ko masabi sa'yo noon. Ayokong maging nakatatanda mo. Gusto kong makasama ka. Bobby, para lang makalimutan ka, araw-araw hinahalikan ko si Songzi. Akala ko, minahal ko na siya. Akala ko, kapag iba ang tipo ng tao, makakalimutan na kita. Pero hindi ko kaya. Matagal nang nakipaghiwalay sa iyo si Z. Kung sino ang pakasalan niya,
Wala ka ng kakialam, di ba? Z, sino ka para tawagin siyang Z? Tama ang asawa ko. Nakapili ka ng sarili mong desisyon. Huwag ka nang magkunwari na malalim ang nararamdaman mo. Jiang Jaifeng, dati umasa rin ako sa'yo. Akala ko ang pagmamahal mo kay Wanwan ay sobra lang pero hindi ka gagawa ng masama. Hanggang sa gabing nalasing ka. At napagkamalan mo akong si Wanwan. Bawat salita, bawat pangungusap na sinabi mo, ay parang kutsilyong humiwas sa puso ko. Bawat salita, bawat pangungusap na sinabi mo ay parang kutsilyong humiwas sa puso ko. Sabi nila, ang mga bagong kasal lang daw ang nagbubuhat ng bridal carry pagpasok sa bahay. Sutil kong Bobby, sa harapan ng mga kaklase mo, hindi ka man lang nahihiya. Mula noon, lubos kong naintindihan na isa lang akong dahilan para alagaan mo si Xiangwan. Mula sa araw na iyon, wala nang anumang posibilidad sa pagitan nating dalawa. Ang nangyari ngayon ay bunga lang ang mga ginawa ninyo ni Xiangwan. Wala kayong masisisi kundi ang sarili ninyo. Jiang Jaifeng, mula ngayon, huwag na tayong magkita pa. Jingsing, tara na. Asensya na, Jingsing. Ngayon pa naman ang araw ng engagement party natin. Kailangan ko pang bumalik sa mobile unit para mag-report. Ayos lang. Pagkatapos mo, tawagan mo ako. Papasundo kita. Ding dong. Captain Song, happy wedding. Captain Song, maligayang bagong buhay. Hindi naman birthday, bakit pa nag-order ng cake? Bakit hindi? Birthday too. Ngayon kasi, araw to ni Captain Song para makawala kay Jiang Jaifeng, ang gagong yon, at magsimula ng bagong buhay. Kaya naman, dapat lang ipagdiwang. Salamat sa inyong lahat. Kaptain Song, mag-wish ka muna, tapos hipan mo na ang kandila. Ay, salamat. Z. 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 Sa wakas, nakita rin kita. Jiang Jaifeng, anong ginagawa mo rito? Jiang Jaifeng, engagement party ko ngayon. Kung manggugulo ka, huwag kang magtataka. Kung hindi ako maging magalang, Hindi ganon, Z. Nandito ako para humingi ng tawad. Pinaalis ko na si Xiangwan, pinauwi ko na siya. Wala na kaming anumang koneksyon. Pakiusap, patawarin mo ako. impossible. Dahil lang sa nawalan kang trabaho at wala kang mapuntahan, gusto mo lang ulit akong sandalan. Huwag ka nang magsalita ng galit. 5 taon na tayong magkasama. Ikaw at si Lu Jingsing, gaano pa lang kayo katagal? Naniniwala ako sa'yo, nasa puso mo pa rin ako. Bukod pa rito, wala naman kaming ginawang anumang hindi nararapat ni Xiangwan. Hindi mo ba ako bibigyan ng isa pang pagkakataon? Jiang Jaifeng, narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa kasamahan mo noong araw ng parangal. Narinig ko ang lahat. Sabi mo nakipagrelasyon ka sa akin dahil lang sa ako at ang babaeng hindi mo makalimutan, si Xiangwan ay magkaibang magkaiba. At ako, isa lang akong kasangkapan para makalimutan mo siya. Ngayon na hindi mo nabalak kalimutan siya, wala na ring saysayang pag-iral ko. Z, pakinggan mo ang paliwanag ko. Wala nang dapat ipaliwanag. Mabuhay ka na lang ng maayos kasama ang babi mo. Huwag mo na akong hanapin pa. Nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon.
Ang init. Baby, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tito Jaifeng, hindi ko sinasadya na mapaso ng mainit na sabaw. Ang sakit. Pero ayos lang. Hanapin mo na lang muna si Tita Zhi. Kahit magkaroon pa ako ng skin graft dahil sa paso. At hindi na makabalik sa mobile init. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka magiging ganyan. Baby. Pasensya ka na. Tatawagan kita ng taxi. Ikaw na muna ang pumunta sa ospital. May kailangan akong ipaliwanag kay Z. Aba. Pinapaalis kita. Bakit umalis ka talaga? Anong nangyari? Wala. Magpakasal na tayo. Hindi pwede. Z, Bitawan mo ako. Huwag kang magalit. makinig ka muna sa akin. Tito Jaifeng. Tito Jaifeng, hindi ba't nangako ka na samahan akong mag-shopping? Bakit ka nandito? Bakit ka dumating? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na umuwi ka at maghintay? Jiang Jaifeng, ito ba ang sinasabi mo na kay Xiangwan wala ka ng relasyon? Xiangwan, hindi ba't sinabi ko na huwag mo na akong hanapin? Tito Jaifeng, hindi mo pa ba naintindihan? Si Tita Zhi ay nakahanap na ng mayamang lalaki. Hindi na siya magbabago ng isip. Anong mayamang lalaki? Hindi mo pa ba alam? Ang pakakasalan ni Tita Zhi ay ang CEO ng Lu Group, si Lu Jingsing. Hindi mo pa ba alam? Ang pakakasalan ni Tita Zhi ay ang CEO ng Lu Group, si Lu Jingsing. Talagang nakahanap na siya ng mayamang lalaki. Z, totoo ba lahat ng sinabi ni Xiangwan? Jiang Jaifeng, kung wala kang silbi sa utak mo, mas mabuti pang idonate mo na lang. Si Kaptain Song namin, kung siya ay isang taong naghahabol ng kasikatan at pera, paano niya nagawang piliin na lumipat sa civilian staff? Paano niya nagawang tiisin ang lahat at sumama sa iyo ng 5 taon? Tama na, Zhangli. Jiang Jaifeng, niloko mo na naman ako. Anong karapatan mong tumayo rito at sisihin ako? Sana naman may kaunting hiya ka. Umalis ka na lang. Sa harap ng napakaraming kasamahan, ayoko nang lumala pa ito. Ang yabang naman. Tito Jaifeng, umalis na tayo. Jiang Jifeng, ang ebidensya ng pakikipag-ugnayan ni Xiangwan sa ibang lalaki. Ipapadala ko sa'yo. Tingnan mong mabuti kung anong klaseng ugali ang babi mo. Jiang Jifeng, ang ebidensya ng pakikipag-ugnayan ni Xiangwan sa ibang lalaki. Ipadala ko sa'yo. Tingnan mo ng mabuti. Yang inosente na sinasabi mo, anong klaseng ugali meron. Tapos, babi ka pa rin ng babi sa kanya. Ang babaeng yan, noong nag-aaral pa, nagpapakyute sa laha. Nang huhuli ng lalaki at nangungutong. Ang mga chat logs na ito at transaction records ang ebidensya. Tito Jaifeng, anong nangyari? Ang mga chat logs na ito, ikaw ba talaga ang nagpadala? Tito Jaifeng, pakinggan mo ang paliwanag ko. Peke lahat yan. August 4, alas 8 ng gabi. Hindi ba kasama mo ako nagse-celebrate ng birthday ko? Bakit ka nakikipag-chat sa ibang tao? Ako. Xiangwan, ang pagiging malumanay at mabait mo, lahat ay pagpapanggap lang. Isa ako sa mga lalaking hinuli mo, totoo ba? Paano naman? Tito Jaifeng, iba ka sa kanila. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Gusto talaga kitang makasama. Kaya pala. Ginawa mo lang akong tanga na pinagpasahan mo? Jiang Jaifeng, huminto ka. Kung maglakas loob kang iwan ako, papasabugin ko ang bomba. At mamamatay tayong lahat.
Kumalma ka muna. Tungkol ito sa ating relasyon. Hindi naman kailangan magpakamatay, di ba? Tito Jaifeng, kung wala lang si Songzi, ang babaeng yan na nanggugulo, sana ay masaya na tayong magkasama. Dahil nasira na ang imahe ko sa isip mo. Wala na ring saysay ang mabuhay pa ako. Siang Juan, sabihin mo ang gusto mo. Ang problema mo ay tungkol lang sa akin. Wala silang kasalanan. Ang gusto ko ay mamatay ka. Siang Juan, nababaliw ka na. Pati sarili mo wala na akong pakialam sa buhay o kamatayan. Pakialam? Ano pa ang pakialam ko? Wala na akong natira. Ang babaeng yan, si Songzi, inagaw niya ang lahat sa akin. Ngayon, gusto ko lang siyang mamatay. Ang babaeng yan, si Songzi, inagaw niya ang lahat sa akin. Ngayon, gusto ko lang siyang mamatay. Sandali. Para sa kaligtasan ng lahat, magparaya ka na lang. Ikaw, Kung mamatay lang ako, pwede mo nang palayain ang iba? Tuparin mo ang sinabi mo. Captain Song. Huwag. Saj, huwag. Huwag. Bakit hindi sumabog? Anong nangyari? Siang Juan, sa eskwelahan mo talagang wala kang natutunan. Kahit bomba, nagagawa mong maging dude. Zhangli, dalhin niyo siya palayo. Opo. Tara. Bitawan mo ako. Pasensya na, Z. Huli na ako. Pasensya na, Z. Huli na ako. Jiang Jaifeng. Nag-book ako ng tiket papuntang South America para sa'yo. Sana ay umalis ka na ng kusa. Huwag mo akong makita ulit dito sa bansa. Ulit. Kung hindi, alam mo naman ang gagawin ko. Jiang Jaifeng, sandali lang. Si. Alam ko naman, nandito pa rin ako sa puso mo. Sige na. Ayos nang ayon. Pwede ka nang umalis. I-introduce ko sa inyo ang asawa ko, si Lu Jingsing. Hindi na kailangan. Pangalan ni Lu Jingsing. Sino ba naman ang hindi nakakaalam? Narinig ko, si Silo pala ang naghabol sa Kaptain Song natin. Totoo ba yan?